Hello. Good morning sa ating lahat. Happy Sabbath at tayo'y maging masaya na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Bago tayo mag-aawitan, tayo muna ay hilingin ang Holy Spirit na siyang sumasa atin sa bawat isa sa atin. Yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama na makapangyarihan ka sa lahat. Narito po muli kami, Ama, sa inyong banal na presensya. Na nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, Ama. Dahil tunay, Ama, na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin sa araw ng Sabat na ito. Nawa, Ama, i-guide niyo nawa kami sa pamagitan ng inyong Holy Spirit. Sa pamagitan ng inyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon, sa aming pag-aawitan ngayon, samahan nawa kami na ang aming mga awitin na ito ay pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo, Ama. Itong aming hiling at pinasalamatan kang lubos, patawad, Ama, sa aming mga kasalanan sa inyo upang sa gayon kami ay karapat-dapat sa inyong banal na presensya sa umagang ito ng Sabat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, tayo ay mag-aawitan. Sino ba ang ano? Hello, no. Ang ating unang awitin, When We All Get to Heaven, is the hymnal 441. 441. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and in His grace, and the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, I'll shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspray the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, all shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him and glory will the toils of life repeat. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, I'll shout a victory. Onward to the prize before us, on His beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open, we shall read the stretch of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Then
See Jesus will sing, I'll shout a victory. Next song, Onward Christian Soldiers, is the hymnal 425. Hindi kasi ako naka-prepare ng ano. Stand soldiers marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward and to battle, we'll see banners go. Onward Christian soldiers marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Christian, we are treading where the saints have truth. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward Christian soldiers marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Grounds and thrones appears, kingdoms rise and wane. The church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ and promise and never fail. Onward Christian soldiers marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Ye people, join our happy throng, blend with ours your voices in the triumph song. Glory, praise, and honor unto Christ the King. This through countless ages men and angels sing. Onward Christian soldiers marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Ating opening song, The Lord in Zion Reigneth, is the hymnal 3. Tayo'y tumayo para sa ating opening song.
Sing. The Lord in Zion reigneth, let all the world rejoice, and come before his throne of grace with joyful heart rejoice. The Lord in Zion reigneth, and there is praise shall ring. To him shall princes be, the kings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, and no so great as he. The deeps of earth are in his hand, he rolls the mighty sea. A crown is neck with honor, steadied with, till distance us beyond, the deep shall on his part to save. The Lord in Zion reigneth, these ours to him belong. Oh, enter now his day, full gates unveil his courts with song. Beneath his royal banner, let every foot your spoke. Exalt the King of heaven and earth, and crown him Lord above. Ating basahin ang ating key text, Exodus 20:22, verses 22 and 23. Go. Then the Lord said to Moses, "This you shall say to the children of Israel, you shall sin that I talk to you with heaven. You shall not make anything to be me. Gods silver, gods of gold. You shall not make for yourselves." Shall we all kneel as we pray? Ama naming nasa mga langit na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, at kayo po ang nagbasbas ng araw ng Sabat para ang iyong mga anak ay mangilin at sumamba sa inyong dakilang pangalan. O Panginoon, napakabuti niyo po sa buong sanglinggo naming pamumuhay na inyo po kaming iningatan, inyo po kaming inalagaan sa aming kalusugan. Binigyan niyo po kami ng aming lahat ng pangangailangan. At ngayon po ay pumupuri po kami at nagpapasalamat. At lahat ng aming gagawin sa umagang ito ay magiging kapuri-puri sa inyong pangalan. O Panginoon, amin pong dinadalangin na ang aming mga kasama sa church ay basbasan ninyo po. At bigyan po kami ng maayos na pag-iisip na ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin para lahat ng aming gagawin ay ito'y makakabigay puri sa inyo. O Panginoon, amin rin dinadalangin ang mga kasama namin sa church na hindi pa nakakarating. Alalayan niyo po sila, at yung hindi naman po makakarating ay dahil sila ay may sakit o anumang mga kadahilanan. Tulungan nawa po sila na makabangon sila at makapag-pray sa inyo at dakilain ang iyong pangalan sa araw na ito. O Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong presensya sa umagang ito. Patnubayan nawa rin po ang mga bahagi sa aming programang Sabbath School. Ingatan niyo po ang aming mga isip. Linisin niyo po kami. Ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan sa pagdating po ni Jesus. Sana po ay aming
mapanagumpayan ito dahil ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Tulungan niyo po kami at lalo na po sa darating na crusade o revival series ng aming pastor, Jeril Paulino. Ingatan niyo po siya at pati ang kanyang pamilya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magsama-sama at magtulong-tulong na ipahayag ang inyong banal na salita sa mga ibang taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtugon ng aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga kapatid. Wow, parang lahat nakangiti. Happy talaga. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito, sa kabila ng maraming salimuot sa kapaligiran, sa buong mundo na ating napapakinggan. Pero narito pa rin, may Sabado pa rin. At ang Sabado ay mananatili hanggang sa kadululuhan, hanggang sa langit na bayan, tayo ay mangingili ng araw ng Sabat. Happy Sabbath din po sa mga naka-online. Natutuwa ako kay Brother Charles. Di ba? Nakapansin nyo, lagi siya nag-happy Sabbath sa atin. So, sige po, pasok po muna. Okay po, welcome po sa aming mga bisita, sa aming mga dalaw. Salamat po at kayo ay napili nyo ang aming iglesia na dalawin. Ganon din kay Pastor, bisita namin kayo ngayon, Pastor. Happy Sabbath po sa ating lahat. Kamusta po ang ating Sanlinggo? Tayo po ba ay nabahala? Tayo po ba ay maraming iniisip? O tayo ay nababahala sa kinabukasan? Di po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko pong pasalamatan ang mga participants sa umagang ito sa pangunguna ng ating awitan. Kay Sister Cora, kay Sister Laver na siyang nag-insayo sa ating piano. At ang nanalangin, Sister Myra, ang welcome remarks sa inyong lingkod. Magtutuloy-tuloy po ako. At promotional, tapos ang tanging bilang ni Sister Marian at ni Sister Rachel, ang mission emphasis. Tapos dadako na po tayo sa care group. Sino po ang, gusto ko pong pumunta tayo sa promotional talk. Sino po ang nakarating na sa kabundukan? Oh, talaga? Napansin kayo? Sa kabundukan na masyal kayo? Dito sa Maynila, saan ang pasyalan? Sa mall. Sa Luneta. Pero kapag nasa probinsya, saan tayo namamasyal? Sa bundok. Sa ilog. Naku, kung nararating nyo ang ilog ng Bungabong, sikat ang Bungabong. Pinakamagandang ilog ang Bungabong, Lisap. Kahit i-google ninyo, Lisap, Bungabong, Oriental, Mindoro, napakalinaw na tubig. Talagang pag doon ako, kapag kami pumunta doon, ayaw ko lang pong maligo kasi alam nyo na yung hiram na kulay ba? Kapag lumublob ka ng 5 minuto dyan, talagang kitang-kita na yung kulay mo, nangingintab. Nalala ko nung nagpunta kami doon, naligo yung anak ko, yung bunso, si Bambam. Dala-dala ni Hil yung yung cellphone na may camera. Sabi nung anak ko, bunso, picturean nyo ang sirena, sisisid. Kasi sumisid talaga siya. Tuwan-tuwa yung mga tao. Sabi niya, ay, anak mo pala yun. Hindi namin alam, kapag anak pala namin, yung mga nagdatingan doon, hindi ko nakilala. Sabi niya, ay, yun pala yung bunso mo. Sabi ko, oo. Pumunta kami, nung maliliit pa kami, hanggang ngayon naman, maliit pa rin ako. Nung bata pa kami, ang gawa ng nanay ko, kapag March, pumupunta kami ng bundok. Parang itinuturo niya sa amin yung kanyang kinalakhan. Kung saan siya na-rape, kung saan siya ilang beses naharangan, na nangangabayo ang nanay ko noon eh. May mga kabayo sila noon. Tapos ang nanay ko, umiigib dun sa balon. Kasi napaka-tarik ng bundok, sa balon siya, nagbabalagwit siya. Kaya nung balagwit niya, yung 2 balde. Saka nag-aararo siya, yun yung buhay noon. Di ba yun yung pangkaraniwang buhay noon kapag may malawak ang lupain. Pero yung lupa nila inay, ang alam ko, naibenta po yun. Naisangla yung 5 hektarya, 24 hectares yun. Pero, ganun talaga pag may mayayaman.
nung tiningnan nila sa pangalan pa rin ng lolo ko, naikasal na ako, pangalan pa rin ng lolo ko, Baraolio Ramentas, pa rin yung pangalan ng lupa. Pero hindi na naipaglaban. Kasi nung lalakarin nung pinsan ko, yung tiyuhin ko na talagang yung mainit sa pananampalataya. Alam niyo, sabi ng tiyo ko, sabi niya, huwag na nating habulin yan. Ang nasain na lang natin ay yung makarating tayo sa langit na bayan. Yun talaga yung, grabe yung pananaw ni tiyo, na hanggang ngayon namana nung pamangkin niya, anong anak niya. So gusto ko pong dalhin kayo sa isang kabundukan na inakyat kami ni inay. Tapos ang daming bayabas, grabe talaga, sobrang dami ng bayabas, mamimili kayo kung saan kayo pipitas. At ang maganda sa kabundukan, maaamoy mo yung ilang-ilang. Talagang ang daming ilang-ilang, talagang kahit katanghalian tapat maaamoy mo yung napaka-peaceful na Kumbaga, sinasabi ko nga dito, sabi nga ng Panginoon, huwag nating ikabahala ang bukas. Tingnan niyo, masdan niyo ang mga ibon sa parang kung paano niya tayo pinadadamitan. Kasi nabasa ko po yung babasahin dyan, ang Frontier. Merong mga kabataan na pumunta doon sa kanilang tahanan at wala silang makain. Sabi nila, pasensya na kayo mga kaibigan, wala akong pagkain. Sabi ganon. Sabi niya, ano pong inyong inalmusal? Wala daw. Ano pong inyong tanghalian? Wala. Wala na rin silang kamote, wala na rin silang saging, wala na rin silang mga balinghoy. Ang sabi niya, tayo po'y pumunta sa gubat. Basahin niyo po nandyan. Sabi niya, meron tayong makikitang pagkain doon. Pumunta nga po sila sa gubat at meron silang nakitang bagin na malaki. Malaking bagin. Sino po nakakaalam ng tugi? Tugi. Alam niyo yung tugi? Ayun, puti po yun, di po ba? Puting-puti ang laman niya. So yung pala, hindi nila ginagalaw, kaya pala lumaki na yung kanyang puno, lumaki na. Ang sabi nung katutubo, bawal yan, hindi yan pwedeng kainin sapagkat lason yan. Hindi namin yan kinakain, kaya pala lumaki na yung puno na yon. Ang sabi nung mga bisita ng mga misyonary, hindi po ito nakakalason. Hinukay nila, nakita nila na puting-puti talaga yon. At nauna siyang kumain. No, hanggang ngayon, natuto na silang kumain. Ang kinuhan dito, sabi nga, hindi tayo pinapabayaan ng Ama. Huwag tayo mabahala. Tingnan niyo ang mga ibon. Di po ba, pagpupunta tayo sa gubat, sino pong nakakain sa inyo ng dulcikumot? Alam niyo po yung dulcikumot? Yung prutas na maliit, na may kulambo, na makikita niyo sa kaparangan, yellow pag nahinog siya, tapos mga mabuto ang laman. Ang sa amin po tawag doon dulcikumot. Hindi ko alam sa inyo, ang bulaklak niya puti. Di po ba? Yan ay masarap. Yung doon sa tabing bahay namin sa bundok, meron din doong prutas na maliliit. Akala ko prutas na madikit. Alam niyo po yun, yung pandikit, bilog, na ang gaganda ng kulay na pag namunga siya, nakita ko doon tabing bahay namin eh. Pag nakita ko siya, ang daming bunga, talagang kumpul-kumpul. Ang ginagawa namin, kapag walang paste, yun ang pandikit namin. Akala namin hindi kinakain, yung pala kinakain. Sino po nakatry sa inyong kumain? Wala pa rin? Oo. Hindi ko nga po, may iba-iba pong kulay eh. Ang dulcikumot, yung may kulambo pa. Nakikita niyo, ang tawag, sa iba-ibang probinsya, iba-iba ang katawagan. Tapos nakikita niyo po yung paining, yung ginagawa ng gulong ng mga bata, ginagawang pison, tapos maghuhulma sila nung lupa na pataas, tapos lalagyan nila ng lastiko, yung pala kinakain din. Nakita niyo yung bunga ng as-is? Yung matalas na dahon? Kinakain pala yun. Oo, kinain nga po nung kapitbahay namin. Sabi niya, kinakain ito, kinain talaga. Yung bunga ng as-is na kapag wala kami, siyempre, libre na yun, hindi ka nabibili ng steel wool. Kuha ka lang nung abo nung lahat yan, pagkain pala na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga damo sa kaparangan, gamot pala yan sa atin. Masdan nyo ang mga hayop, di po ba? Kapag sumasakit yung kanilang tiyan,
Lalo na yung mga aso, alam nila inaamoy nila yung dahon, inaamoy nila yung damo, tapos kakainin nila, tapos mamaya iluluwa nila. Parang sinusundo yung kung ano man yung bawal, yung nakain lang hindi maganda doon sa kanilang mga katawan. So, kamangha-mangha ang mga nilikha ng Panginoon. Sabi ko nga po, eto nga, panahon na tayo ay aalis na sa syudad. May bundok na ba kayo? Ha? Wala pa kayong bundok. Marami kayong bundok. Ako talaga, nakalaan na. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko kagabi, may kausap ako. Doon tayo sa bundok. Kasi po yung bundok na kinuha ko, sagana sa tubig, may bukal. Dadaigin ko, Brother Orbit, yung inyong teritoryo. Yung sa amin, may bukal. Kahit tag-init, daloy ng daloy ang tubig. Sagana, malamig. Kasi yun, nasa akin po ang titulo, sinangla sa akin, hindi pa natutubos. Yun ay nasa 80 hectares. 80 hectares. Pero yung 5 hectares, binigay na doon sa mga Adventist. Kaya po, may simbahan na doon ng Adventist. Kaya nga sabi ko, kapag ako ay kaya pang umahon, pupunta na ako doon, magtatanim na ako ng, hindi naman pwedeng itanim yung 25. Siyempre, magtatanim ako ng kamuti doon, balinghoy, at least, sabi nga ng Panginoon, hindi naman tayo kakain kung hindi tayo gagawa. So, kailangan tayong maghanda. So, yan po. Na ang sabi nga doon sa Matthew 6:26, bago po ako maupo, akin pong gustong iwan sa inyo ang talatang ito. Matthew 6:26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Ibig sabihin, napakahalaga natin. So tayo po ay dadako sa ating report ng offering. Nakakatuwa naman po ang ating Sabbath School offering. Last Sabbath lang bumaba, talagang napaka-konti natin. Ayan. Salamat sa ating communication department. Yan po ang ating offering noong nakaraang Sabado, 1,751. Sa mga bata po ay 129, 1,622 sa mga adults. Kaya may kabuuan po tayo na 1,751. So hindi po naitala dito yung attendance. Sabi ko nga, bibilangin na lang para ma-equal natin. Kung yung dami ng kapatid at yung handog natin, kung equal ba doon sa dami na umaten. So tayo po ay magpapatuloy. Salamat po sa inyong lahat. Happy Sabbath. Hello. Hello. When living life, oh Jesus Christ, becomes too hard a task, when obedience means sacrifice that seems too much to ask, that's when I learn that my own strength isn't really strength at all. And I find rest in humbleness when I surrender all. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him,
That's when His strength begins in my weakness. When failures in my human strength have weakened all my pride, and ruined hopes in fallen dreams have crumbled me inside. It's then by grace I finally see the strength of Jesus Christ. His victory is real in me when weakness fills my life. In my weakness He is strong. In my need He leads me on. When I come to the end of all I am and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness He is strong. In my need He leads me on. When I come to the end of all I am and I place my trust in Him, that's when His strength begins in my weakness. Happy Sabbath po sa ating lahat. Indeed, health is wealth and wealth is health. Yan po ang ibiniyaya ng Panginoon sa atin sa nakalipas na isang linggo. Pangalawa, ang ating mga biyaya sa ating hapagkainan. Ang ating pong mission story ay sa Namibia pa rin. At ang ating pong pangunahing karakter dito ay si Chipana. Si Chipana naman. Ang title po ng ating pong mission story ay Katangi-tanging Tag-ulan. Sa kaibuturan ng disyerto ng Namibia, nakatira ang mga taong namumuhay na parang nabubuhay ng mga daang taon na ang nakalipas. Ang mga taong Hamba ay semi-Nordic na naglalakbay kasama ang kanilang mga kawanang baka at kambing mula sa mga katubigan, mula sa balon ng katubigan, sa susunod na katubigan upang masiguradong may sapat na mapagkukunan ng tubig sa panahon ng mahabang buwan ng tagtuyot at tag-araw. Sa panahon na muling iulan, bumabalik ang pamilya sa kanilang tirahan na binubuo ng 3 o 4 na tinatawag na homesteads upang magtanim ng mais, upang sapatan ang kanilang pangangailangan sa natitirang araw ng isang taon. Si Chipana ang chief ng pamayanan ng Okopawe. Binubuo ng 15 pamilya ang pamayanang nakatira sa 15 homestead na kapag sila ay naglalakbay kasama ang kanilang mga hayop sa hilagang Namibia, natutunan nila ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng isang ebanghelyong nag-ugat sa 1993, ika-13 Sabadong proyekto. Ito ang kanyang kwento. Hindi sigurado ni Chipana ang tungkol sa kanyang edad. Ang pinakamahusay niyang hula, 82 ang kanyang edad. May 4 siyang asawa at maraming anak at mga apo kaysa kanyang kaya niyang bilangin. Unang narinig ni Chipana ang tungkol sa Diyos mula sa kanyang magulang. Narinig din naman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa Diyos mula sa unang Adventistang misyonero sa lugar. Isang puting lalaki mula sa Portugal
na dumating 3 dekada ang nakalipas bilang bahagi ng isang outreach initiative na pinondohan kapwa ng 1993 sa ika-13 Sabadong Handog. Sinabi sa akin ng aking mga magulang na kailangan nating magbigay luwalhati at parangalan ang Diyos. Nagpasya akong sundin ang aking mga magulang. Yan ang wika ni Chipana. Kaya nang maging chief siya ng pamayanan, lumapit siya sa Adventist Church upang humingi ng sino mang magtuturo sa kanya at sa kanyang mga tao tungkol sa Diyos. Isang Bible worker ang dumating sa araw ng Sabat at nagbabasa ng Biblia sa ilalim ng punong kahoy. Nakikinig si Chipana tulad ng maraming taong himba. Hindi niya kailanman pumasok sa paaralan at hindi marunong magbasa. At pagkaraan, naganda ng 2 linggong ebanghelyo, pagpupulong ang mga Bible worker. Nagdala sila ng projector at generator at kanyang ipinalabas sa screen ang mga imahe sa unang tolda, itinayo sa di kalayuan sa may ilalim ng mga punong kahoy. Pumunta sa Chipana sa pagpupulong. Interesado siyang malaman ang marami pa tungkol sa Diyos. Subalit hindi niya gaanong maituon ng pansin dito dahil sa isang alalahanin. Ang lugar ay nasa hindi pangkaraniwang tagtuyot na tag-araw. Hindi umuulan sa mga nakaraang buwan. Nakita ng Bible worker ang pagkabahala ni Chipana at nanalangin para sa ulan. Nagsumamo siya sa Diyos na buksan ang langit na bigyan ng ulan ang kalupaan sa panahon ng tag-araw at pagpalain ang lahat ng gawain ng mga taong himba. Nanalangin siya ng buong sanlinggo. At sa pasimula ng 2 linggo ng pagpupulong, nagsimulang pumatak ang ulan. 2 buwan bago dumating ang tag-ulan, ang mahinang ulan ay bumasa sa bitak-bitak na lupa sa araw at huminto sa panahon ng ebanghelyong pagpupulong. Biyaya po ng Panginoon. Nagpatuloy ang ulan sa loob ng 4 na buwan. Panahon ito ng dakilang pagsasaya para sa mga taong himba. Alam namin, kasama namin ang Diyos. Yan ang wika ni Chipana. Siya ang tagatustos ng aming mga pangangailangan. Nakita ng chief ng pamayanan ang presensya ng Diyos sa iba pang kaparaanan. Pagkatapos ng pagpupulong, may nagbabagong nagaganap sa komunidad. Huminto sa pagnanakaw ang mga tao. Huminto sila sa pakikipag-away. Humintong maglasing at si Chipana ay nasiyahan. Higit sa lahat, gusto ni Chipana ang isang gusali na iglesia ng Seventh-day Adventist na itayo sa kanilang kalupaan. Ang pinakamalapit na gusali na iglesia ay nasa bayan na kailangang maglakad ng 7 oras mula sa kanilang lugar. Tulad ng maraming taong himba, wala silang sasakyan. Nag-alok siya ng isang bahagi ng lupa para maitayo ang Seventh-day Adventist Church. Ang gusto ko ay isang sambahang gusali, ang wika ni Chipana. Gusto ko ng lugar na sambahan. Yan lang laging tangi kong kahilingan. Pansamantala, 30 hanggang 60 na batang, himba at matatanda ang nagtitipon-tipon sa ilalim ng punong kahoy sa araw ng Sabat upang umawit ng mga papuring awitan sa Diyos at makinig sa Bible worker na nagtuturo mula sa Biblia. Sa loob ng sanlinggo, nagbabahay-bahay ang Bible worker upang magturo ng Biblia. Ang wika ni Chipana, siya na at ang kanyang mga tao'y gustong makilala ng mabuti ang Diyos. Tayo'y nilikha sa larawan ng Diyos, kaya siya ang gusto namin. Hinahangad namin siya. Manalangin, makilala ng mga taong himba ang Diyos na sa Namibia. Ang bahagi ng 1993 sa 13 Sabadong Handog ng pasimula ng outreach program sa mga taong himba na naghahatid ng pansamantalang serbisyo sa pamayanan ni Chipana, tulad ng mga pagpapala ng nakaraang handog na nanatiling nadarama sa pamayanan.
ang inyong kontribusyon o ang ating kontribusyon sa ika-13 Sabado, proyekto ngayong quarter ay magkakaroon ng walang hanggang epekto sa Namibia at sa ibayo pa nito. Salamat po sa ating mga handog. Alam po natin mga kapatid na tayo ay nabibiyayaan ng Panginoon. Ayon din sa pagtulong natin sa ating mga kapwa at lalong-lalo na po sa gawain ng gawain ng ating Panginoon. Kaya saan na po ay magtulong-tulong tayo na para lumago po ang ating mga handog at offering upang makatulong po tayo sa mga gawain ng Panginoon, lalo na po sa Namibia. Nawa po'y pagpalain tayo sa araw ng Sabado na ito. Napakaganda po ng ating mission story. Naiilahad sa atin kung ano ang mga pangyayari, kung paano kumakalat ang pabalita ng Panginoon. Pero hindi ito gagalaw kung wala ang pananalapi. Kaya nga po, pamula ngayon, ito yung nawawala sa atin. Habang binabasa niya yung storya, naalala ko na itong handog na ito ay ibabahagi. Marami silang magbabahabahagi sa ika-13 Sabado. So, pamula po ngayon, pagsapit po ng 13 Sabat, maging kagawian na po natin na ang ating 13 Sabat ay maging special. Atin pong dagdagan, doblehin at dadalhin po natin sa unahan. Kasi itong handog na ito na 13 Sabat, marami ang mapatutunguhan at maraming mga proyekto, maraming mga kwento ang ating maririnig, maraming tao ang makakarating sa paanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalapi. At bago po tayo tumungo sa ating lesson review, lahat po tayo ay tumayo. Ating pong batiin ang ating mga kapatid ng Happy Sabbath. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalo po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din po tayo sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy po nating nagagawa ito at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at patuloy pong pag-share ng ating program na nagiging dahilan kung kaya naman dumadami ang sumusubaybay sa atin sa Facebook, sa YouTube, ganoon din po sa television at ganoon din po sa radyo, nakakapakinig sa atin sa radyo. At kung na-miss nyo po yung mga pag-aaral natin, praise the Lord, good news, you can go back to our social media pages, especially in our YouTube, at doon po mapapanood nyo po itong buong series natin about Exodus. Kung kaya naman, kung itong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, mag-like po kayo, subscribe, hit the notification bell, paki-follow ang page para po nang sa ganon, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na aming ginagawa. At kung lagi na namin kayong kasama, we invite you to please share the program. Pag sa social media kayo, click nyo lang yung share dyan, i-copy nyo yung link, i-send nyo kung kani-kanino, lalo na doon sa mga kaibigan ninyo at mga mahal nyo po sa buhay na tingin nyo po ay magiging pagpapala itong pag-aaral na to. Remember, when you share, the purpose is for them to know God, to know Christ. At ang lagi nating purpose is lagi ma-in-love ang bawat isa sa ating Panginoong Diyos. Kaya po before you share, maybe you have to pray and ask the Lord for wisdom and guidance, and then you share it to your friends, to your relatives, and hopefully maging open po sila to receive the message. Kasi ang titingnan na naman po natin dito sa topic natin ito, titingnan po natin yung mga practical na mga implications and lessons that we can get, and may enjoy natin na ang Bible, kahit na siya ay nakasulat noon pa, the principles still applies to us today. So muli po, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you very much sa lahat po ng mga nagpe-pray, sa lahat po ng mga sumusupport para po nang sa ganun ng ating ministry ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa mga kaibigan, sa mga online viewers po natin na gumawa ng paraan para po nang sa ganun ma-meet po natin while we were there in Thailand. Ito po mga nakaraang linggo. It's been long po natin doon, long trainings and long ministry na ginawa po natin doon. And we're back. We praise the Lord. We're back here. And sa mga susunod po linggo, again, we will be traveling again. But again, we want to say thank you for always praying
and for supporting the ministry na atin pong ginagawa. Nawa po'y pagpalain pa kayo na ating Panginoong Diyos. Simulan po natin ang pag-aaral to sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob po sa amin upang pag-aralan ng inyong mga salita. Nawa pong lahat ng aming mga mapapakinggan ay makakatulong upang kami lalong mapalapit sa inyo, lalo namin kayong makilala, at lalo po namin maisuko ang aming mga buhay sa inyo. Panginoon, alam po namin sa aming mga sarili kami mahihina. Ngunit sa kapangyarihan na meron po kayo, sa katalinuhan na inyo pong ipagkakalob sa amin, kami po, Panginoon, ay magagawa by God's grace na maunawaan ang nais nyo pong iparating sa amin. Tulungan nyo po kaming marinig ang inyong tinig na nakikipag-usap sa amin upang nang sa ganon ay maging klaro po na ito'y galing sa inyo at kami rin naman ay bigyan ng lakas upang masunod ito. Salamat po, Panginoon, na papangunahan nyo kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. At muli po, wini-welcome ko kayo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Exodus. At ang topic po natin ngayon, Living the Law. Kumbaga, alam na natin, napag-aralan natin, pinapaalam sa atin yung mga kautusan. The question is, are we willing to live it? Iba kasi yung napakinggan mo lang at saka isa sa buhay mo. Kasi we can have all the advices, good advices, wonderful advices. We can have all the mga very wise na mga bilin sa bawat isa sa atin. But if we will not obey it, it will all be useless. Kung kaya naman yung topic natin is living the law. We are to live, we are to apply it, we are to obey it. Kailangan nating sundin. And I guess, human as we are, this is the most difficult part. Mahirap na nga yung makinig, mas mahirap pa yung sundin. Minsan may narinig pa ako, sabi, pinakinggan na nga, susundin pa. Minsan mga kung ano mapapanood mo sa social media, ang pinapayo kumbaga, swerte ka, pinakinggan ka na, sobrang swerte mo naman kung susundin pa. Diba? Pero ang totoo, tayo ang blessed, tayo ang talagang pinagpala kung ating napakinggan at isa sa buhay pa natin kasi napag-aralan natin na lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos, lahat ng kanyang ibinibilin, ipinagtatagubilin, lahat ng kanyang inuutos ay para po kanino? Para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabihan mo yung katabi mo, para sa iyo yan. Di ba? Para sa atin yan. At para sa ating lahat, iyan by God's grace. At ang ating key text can be found in Exodus 20:22-23 at ang sabi po'y ganito. Then the Lord said to Moses, Thus you shall say to the children of Israel, You have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make anything to be with me, gods of silver or gods of gold, you shall not make for yourselves. Again, this is a reiteration nung 10 commandments, yung ilang mga nakasulat sa banal na nakasulat, especially the first and second commandment, not to make any other gods. At dito po, alam ng Diyos ang tendency nating mga tao na even after knowing the law, after knowing what we need to do, ang tendency po natin is to still do the things that we want. To disobey the will of God. Kaya dito, malinaw na sinasabi nating Panginoong Diyos sa kanila, huwag ninyong gagawin ang mga pilak ninyo, ang mga ginto ninyo na inyong mga Diyos-Diyosan. Dahil again, I'm your only God. Ako ang Diyos na nagmamahal sa inyo and I have proven it. I have shown you. Doon sa Egypt. Ano po nangyari doon? Lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto natalo. Walang binatbat, walang sinabi. Pero dito po mapapansin po ninyo, that's why magandang balikan po ninyo yung mga previous lesson natin that the mission of God was not just to transfer them from one location to another location, yung geographical. Hindi lang po yun. Hindi yun ang mission ng Panginoong Diyos. The mission is to bring them back to Him. Kasi bakit? Kung tayo man malipat ng location, malipat man tayo ng
sabihin natin, ng role, ng function, malipat ka ng position, malipat ka ng ginagawa mo, malipat ka ng trabaho, or kung ano pa man yan, mapabuti man yung iyong sitwasyon, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, mapabuti ka. If ito ay hindi naging paraan o hindi natin na-realize at hindi ito nakapagpalapit sa ating Panginoong Diyos, ano pong mangyayari? We will continue to live just like before. Kumbaga, ang mangyayari, kung hindi na-transform ang ating mga puso doon sa mga pinagdaan natin at hindi tayo napalapit sa ating Panginoong Diyos, sa lahat ng mga karanasan, sa lahat ng mga bagay nating natutunan, kahit guminhawa pa ang ating sitwasyon, ganun pa rin ang magiging ugali natin. Kaya nga po, in-emphasize ko noong nakaraan, kung reklamador ka noon at hindi nakilala ang ating Panginoong Diyos, hindi lumago sa pagkakilala sa Kanya, hindi tayo naging in love sa Kanya, kasi nga ang mission niya mapalapit sa Kanya, malipat ka man sa mas komportableng lugar, magrereklamo ka pa rin. Mamimintas ka pa rin. Magsasabi pa rin tayo ng mga hindi magaganda. That's why the mission or the aim, the goal of God is to bring us to Him, because as we are drawn closer to Him, we are changed. So mapunta man tayo sa mas mahirap na sitwasyon, mabuting sitwasyon, it changes us. We know how to respond. We know how to react by God's grace. And of course, lahat po tayo mga kapatid, we are struggling. And that's why we are being reminded not to have any other gods. At as usual, dito po sa topic nating Living the Law, we will look at Exodus 20 and then until Exodus 23. And as usual, I'll be summarizing it into 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maisapuso, ma-share sa ating mga kaibigan at sa mga sa buhay. Nawa po ito yung makatulong upang na sa ganun, mas lalong tayong lahat ay mapalapit sa ating pinakamamahal na ating Panginoong Diyos o nagmamahal sa atin na mahal na Diyos. And kung may mapupulot kayong iba na leksyon, pwede nyo pong i-share, i-comment nyo sa comment box sa mga nanonood sa social media para makabasa rin ng iba, maging blessing din po tayo sa mga kasama nating nanonood. At kung kayo naman nakikinig sa radyo, sa television, o nahiya kayo mag-comment, isulat ninyo para pag may time ng sharing, you can share what you have learned, because we believe that God is speaking to all of us as we are studying together His words. So, ang first, letter C. So, 3 letter C ang pag-uusapan natin. Gusto ko pong pag-usapan muna natin yung conquest. Bago ko ibigay sa inyo yung study ng 21, Exodus 21, 22, gusto ko mag-jump muna tayo sa 23. Kasi meron pong napakaganda doon na, and then, as I shared this part, later on, we will establish yung foundation doon po sa ating pinag-uusapan. Again, ulitin ko po ito lang po yung aking 3 napulot na leksyon o na points. You can summarize it differently, but I hope and pray makatulong po itong pag-aaral na ito sa inyo. So, first letter C, conquest. Kasi bakit po, di ba? They are in a mission. They will transfer from Egypt to the promised land, to the land flowing with milk and honey. They are going to Canaan. Doon sa promised land ay pinangako nating Panginoong Diyos sa kanila. At dito, ibinigay ang mga kautusan. At pag-uusapan natin yan pamamaya. Aside po doon sa 10 Commandments, meron pang mga binigay na mga judgments o yung mga civil law, mga batas nila. Paano sila, as God is their ruler, paano silang mamumuhay. So they can be God's people and be God's light to the nations around them. And so they have to do the conquest. They have to occupy yung pinamis na lugar ng ating Panginoong Diyos sa kanila. At ang sabi po sa Exodus 23:20-22, Behold, I send an angel before you to guard you on the way and bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. Napakagandang pangako na ating Panginoong Diyos.
Sinasabi natin, Panginoong Diyos, you don't need to fight this fight. This is my fight. I'm sending you an angel. I'm sending you a messenger, an angel of the Lord. At ang sabi pa doon, His name, for my name is in Him. Okay? So, this could be, magandang pag-usapan ito, no? Magandang tignan dito yung terminology na angel of the Lord. Na at times is being that term is being referred or being used for a divine being sa banal na kasulatan, but we don't have much time to discuss that. Pero ang point, the angel will protect them, the angel will guide them. And I think, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga buhay na tayo naglalakbay, tayo ay narito sa mundong makasalanan, and we are in our journey. Kumbaga para tayong nasa Ehipto. We are slaves of sin and God is set us free through Christ. At patuloy tayong maglalakbay. And there's a place that He promised for us in John 14. At ang promise ng Panginoong Diyos, I will be with you. And remember, when Jesus came here on earth, He also said, the Holy Spirit will be with you. Another Comforter will be with you to guide you, lead you, and protect you. Kumbaga, ang sabi nating Panginoong Diyos dito sa Israelita, nung titignan natin sa mga buhay natin ngayon, we can see some parallelism. Na ang Panginoong Diyos ang bahalang magdala sa atin patungo doon sa Kanyang ipinangakong lugar. But, we need to follow what He tells us. We need to follow His orders. Mga kapatid, mga kaibigan, ang problema natin madalas, there's already a clear order. We studied it, we listened to it, we learned it, but we're not willing to live the law. We're not willing to follow. Kasi bakit madalas po, pag sinabing maghintay, ano nangyari sa atin? Hindi tayo makapaghintay. Pag sinabi na, wag mo munang gawin yan, anong ginagawa natin? Lalo nating ginagawa. Pag sinabi huwag kang liliko dyan, minsan nga po, meron ako, alam nyo, minsan, while browsing the internet, may mga napapanood akong mga short videos na may nakalagay doon, do not do this, huwag mong gagawin ito. At minsan meron pa doon na, alam mo yung, may isang wall, tas merong butas at nakalagay doon, huwag kang sisilip. Marami pang tao ang sisilip. Nakalagay na nga na wag, sisilip pa sila, and then, alam nyo, yan yung mga ginagawa ng ilang mga nagbablog ngayon, yung nagpa-prank, no? Gagawin nila, bigla nilang meron pala silang ibubuhos na something doon pag sumilip. Kasi ang point, meron na nga nakalagay na wag sisilip. Of course, I'm just sharing that that's our nature as human beings. Madalas, meron nang sinabi ng ating Panginoong Diyos, wag dito, wag doon, wag gagawin ito, pero yun pa rin ang ating ginagawa. Napapangunahan tayo ng ating mga sariling kagustuhan, napapangunahan tayo ng desire of the flesh, the lust of the flesh, instead of what the Lord wants us to do. So ang sabi, if you will carefully obey, ay ang mangyari daw po, mapoprotektahan tayo, magagabayan tayo, at makakarating doon sa lugar na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. And that's why, in this conquest, parang tayo mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we are in this battle. There's a great controversy between God and Satan. Never think or even entertain the idea that in a way, you can win the battle without God. Never entertain the idea that you can do it on your own or having it your own way. Because the only way to succeed is to follow and obey God. Amen? Yun lamang ang tanging paraan para tayong magtagumpay. At ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ang kaaway ninyo ay magiging kaaway ko, at ang lahat ng haharapin ninyo ay haharapin ko. Amen? Mga kapatid, napakagandang pangako na nagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. The original plan in this conquest is that they don't need to fight those battles. Kaya lang ano nangyari? Siyempre, napapanood siguro nila. Hindi napapanood. Wala pa naman TV nun eh. Yung mga nakikita nila sa paligid nila, the only way to win a battle is that you involve yourself
in the fight. Kumbaga, ikaw mismo yung makikipaglaban, ikaw mismo yung maghahawak ng mga sandata, at ikaw mismo yung makikipagtalo. Yun ang marahil nakita po nila. Pero dito po, tulad ng mga naranasan nila nung nakaraan, doon sa Red Sea, sa Egyptian, wala silang part. It was God who fought for them, and the only thing they need to do is to obey. At kung sumunod sila, ang sabi sa Exodus 23, 27 to 28 ay ganito, I will send my terror before you and will throw into confusion all the people against whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you. I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites from before you. Ayan palang plano ng Panginoong Diyos. Kumbaga, the only thing that is needed is to obey. At pag sila'y namuhay doon sa batas ng Diyos, sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, bahala ng Panginoong Diyos. It is God who will take care of them. It is God who will take care of us. Mga kapatid, mga kaibigan, this is a powerful lesson for each one of us that we are to obey God. We are to follow His will. We are to follow His commands and let Him fight our battles. Tandaan nyo mga kapatid ha, mga kaibigan, tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Diyos by God's grace through His blood. We are saved. We are saved. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo haharap sa mga pagsubok ng buhay kasi nandito pa tayo sa mundong makasalanan. Nandito pa tayo sa mundong punong-puno ng sakuna, punong-puno ng mga problema. Ibig sabihin, haharap pa rin tayo sa mga problema, haharap pa rin tayo sa mga hirap, haharap pa rin tayo sa mga bagay na hindi magaganda. And the Lord's promise is that He will take care of us. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Hindi ibig sabihin, hindi mo nahaharapin yan, kaibigan. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo haharap sa mga mahihirap na sitwasyon. Haharapin pa rin natin habang tayo nandito sa makasalanang mundong ito. Pero ang pangako ng Diyos, He will fight for us. He will protect us. God promised that He would drive the nations out ahead of Israel by two unusual but very effective methods. Number one, sending terror and fear upon wicked nations. And two, with hornets that would drive the people away. Before the Israelites arrived in the new territory, their enemies would abandon the place and turn their backs and run. This is the original plan for the conquest. It is God who will fight for them. It is God who will take care of them. But we know what happened. Pag-uusapan pa natin sa mga susunod. Ano po mangyari? Hindi po susunod ang bayan ng Israel. Mapadala pa sila dyan ng spy. Tapos yung 10. Di ba? Ganun. Kumbaga, it's a repeated sequence. Repeated na mga pangyayari, mga kapatid ko, mga kaibigan, that they are not willing to follow what the Lord wants. The key is obedience. And alam niyo mga kapatid, hindi ko sila masisi. Kasi when I look at my life, the more I reflect dito sa pinag-aaralan natin, I can also see na madalas nga naman, no, alam mo na, hindi mo na dapat gawin, pero nagagawa pa rin. Alam na natin yung mga hindi natin dapat sabihin, pero nasasabi pa rin. Alam natin yung hindi natin dapat isipin, pero naiisip pa rin natin. Kaya sabi ko sa sarili ko, as I try to look at this lesson, I cannot avoid na makita na parang ako rin na ganito rin. Matigas ang ulo. Kaya mga kapatid, lagi ko nga pong sinasabi, the more we study the Bible, the more we should see our status before the Lord. Kaya minsan na nangyayari sa atin, masyado tayong busy tumingin sa ating kapwa. Hindi natin makita na tayo naman mismo may parte ng mga buhay natin na hindi tayo nasunod. Hina-highlight natin yung parte ng buhay ng ilang mga kapatid, mga kaibigan, mga tao sa paligid natin na hindi nasunod. Pero hindi natin napapansin na merong mga parte ng buhay natin na hindi pa rin natin fully na isusuko sa Kanya. Di ba po? Tingnan nyo, madalas sasabihin natin, si kapatid ng ganito, ganyan. Pero pag titignan natin yung buhay natin, may mga parte rin ng buhay natin na hindi natin naisuko pa completely sa Kanya. May mga parte ng mga buhay natin na tayo mismo ay nagkakasala.
masyado nating ina-highlight yung mga hayagang nagkakamali, pero yung ating mga pagkakamali na ating mga personal na pagkakamali, hindi natin binibigyang pansin. Kaya po itong leksyon na ito ay para sa ating lahat. Ito ay para nang sa ganun tayo matuto at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, and remember that in this fight, in this conquest, in this battle, it's not our battle. It is the Lord's fight. The great controversy, we cannot win it on our own. And to simplify, we cannot win it. We can only win it through Christ. We can only win it sa pamagitan ng pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. At uulitin natin lagi, lagi natin sinasabi, yung pagsunod natin ito ay bunga. Dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kahit yung sa Exodus, di ba, yung 10 Commandments, hinighlight muna ng Diyos, mahal ko kayo, iningatan ko kayo, prinotektahan ko kayo, iniligtas ko kayo, therefore, follow. Kumbaga, dapat maging clear muna, ito, niligtas ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, tapat ang Diyos sa aking buhay, and that's why I will follow Him. So, ito ay resulta ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ano po? So, number 1, we look at the first letter C at tinignan natin although pag-uusapan natin yung verses, chapters na mas maga, inuna ko lang tong dulo kasi gusto kong emphasize na they need to obey. And we all need to obey. And let God fight our battles. Ngayon, ito na. Ano ba yung kanilang susundin? Of course, pinag-usapan natin noong nakaraan. Pinag-usapan natin yung 10 commandments, 10 words, or 10 promises. Nakalagay stated in a negative form, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin ito, thou shall not, thou shall not. Pero in reality, it is God's way of making it specific. And at the same time, yung umpisa sa verse 2 na nagsasabing, niligtas ko kayo, at huwag nyo nang gawin yung mga dating ginagawa. Kasi kita nyo naman, yung lifestyle noon na sumasamba sa Diyos, gumagawa nito, it will lead to destruction. And so, stay in my love. And the Lord knows na ang kaisipan ng mga bayan ng Israel after being a slave for so many years, it might be difficult for them to fully comprehend what it means to obey. And that's why, pagbabasahin natin, pag-aaralan natin yung Exodus 21 hanggang 23, ibinigay ng Diyos yung iba pang mga kautusan para sa bayan ng Israel. Kasi bakit po? Remember, they are ruled by God. Kumbaga, sa isang gobyerno, halimbawa, ikaw yung Egyptians, yung Lord doon, o yung master doon, o yung president doon, meron siyang way ng pamamalakad, pagpapatakbo, kung paanong yung kanyang bansa ay magkakaroon ng order. Ang bayan ng Israel, yung 10 Commandments, which is the moral law na ibinigay ng Diyos, which is applicable for everybody, ginawa natin Panginoong Diyos sa Exodus 21, 22, 23, as part of the government of God, at para nang sa ganun ng bayan ng Israel, manatiling sila'y mga anak ng Diyos at mamuhay sila maging liwanag sa mga tao, may ibinigay ang Diyos na mga tinatawag na mga civil law or judgment how to live their lives. Kaya po linagay ko po dito, let's look at first we look at the conquest, number 2, let's look at the code. Anong code? Yung code of the covenant. The code of the covenant, which can be found yung after the 10 commandments. At ang maganda dito, emphasize natin mamaya, itong code of the covenant o yung mga tinatawag na judgments o civil law or judgment na tinatawag ay in reality, in-expand yung 10 commandments. Pero basahin muna natin ito sinabi ni Ellen White. Napakaganda. So that maintindihan natin ano yung sinasabi ng Diyos na bakit dapat sumunod. Kasi eventually, itong mga ibinigay na code of the covenant is to help them mas lalo pang maintindihan yung 10 utos na pinagkaloob ng Diyos. Sabi dito ni Ellen White, Patriarchs and Prophets, page 310, the minds of the people blinded and debased by slavery and hedonism were not prepared to appreciate
fully the far-reaching principles of God's 10 precepts or 10 commandments, that the obligations of the Decalogue might be more fully understood and enforced, additional precepts were given, illustrating and applying the principles of the 10 commandments. These laws were called judgments, both because they were framed in the infinite wisdom and equity and because the magistrates were to give judgment according to them. Unlike the 10 commandments, they were delivered privately to Moses, who was to communicate them to the people. Baga, tandaan nyo, di ba? Yung payo ni Jethro, you will have judges, o may kakaroon ka ng mga tao under you, and you will implement this. And now, ito ibinigay ng Diyos so that, they will be guided. Yung 10 commandments, mas lalo pa nilang ma-appreciate. Kasi po, mas specific. Yun nakalagay dito. At ang napakaganda po. Kung pag-aaralan po ninyong mabuti, it's an expanded form noong 10 commandments. Kasi bakit? Nakalagay doon. Halimbawa, you love life. Di ba? Yung thou shalt not kill. It's about honoring life. Nakalagay doon, paano mo tatratuhin yung mga tao. Paano pag nakagawa ka ng mali? Paano ang gagawin mo? So kaya po ito'y judgments. Okay? Kaya ito pong sa Exodus, kung ikakat po siya, pag-aaralang mabuti, because we don't have much time to really discuss each of the laws. Dito po, yung judgments na tinatawag para sa bayan ng Israel. Ulitin ko po, we are clearly emphasizing the difference of the 10 commandments, which is the moral law applicable for everybody, and then ito pong judgments na ibinigay lamang para sa bayan ng Israel kasi nga they are ruled by God, at ang nangyari po, ito'y para makatulong sa kanila sa kanilang pamamahala, sa kanilang pamumuhay, at manatili silang anak o bayan ng Diyos para makilala ng mga tao sa kanilang kapaligiran. So kasama ito sa dapat nilang sundin para nang sa ganon, in their conquest, it is God who will fight for them. So, yung Exodus 20:22 to 21, verse 1, is the prologue of this Code of the Covenant. Yung Exodus 21 to 11, these are cases involving Hebrew slaves. Yung Exodus 21:12 to 17 are cases involving death penalties. Exodus 21:18 to 32, cases involving personal injuries. Exodus 21:33 to 22:15, cases involving property damage, protection, and stealing. Cases involving life in society, Exodus 22:16 to 31. Cases involving justice in neighborhood, Exodus 23:1 to 19. And laws related to the sacred seasons, Exodus 23:10 to 19. At yung epilogue, Exodus 23:20 to 33. Ito na yung sabi ng ating Panginoong Diyos na, if you will obey the angel of the Lord, kayo ay iingatan ko at ako ang lalaban para sa inyo. So, God is expanding and explaining the 10 promises or the 10 words to His people in the covenant code. Okay? Tandaan nyo ha, bakit po nagkaroon ng covenant? Di ba po yung covenant, ang nangyari? Agreement between the two. And now the Lord is giving the stipulations. Binibigay ng Diyos ano yung mga dapat nilang gawin. So, these specific laws reflect the Decalogue in the broader sense. For example, all prescriptions regarding injuries or harm point to the sixth promise, sixth commandment, and regulations regarding theft to the eighth promise or commandments. The goal of these judgments is to help believers to be the men and women of integrity. So, ibinigay ng Diyos para po na sa ganun matulungan ang kanyang bayan na mamuhay sa kabanalan at mamuhay sa katapatan. Okay, so this is the code of the covenant. Ulitin ko po, 10 commandments, at ito yung judgments para sa bayan ng Israel, kasi po, sila ay pinangungunahan ng Diyos at kung paano sila mamumuhay na may kinalaman sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos at sila ay maging liwanag sa mga tao sa kanilang paligid. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Pero ako po naiintindihan ko, at sa aking karanasan, sa akin mismo, di ba po, yung mga, lagi kong ginagamit na illustration dito, yung mga matitinong mga magulang,
Their purpose is for their kids to grow up well. Okay? Pero, ano po nangyayari? Madalas, syempre tayo mga magulang, posible tayong magkamali sa ating mga pagpili, sa ating mga desisyon, sa ating mga pagdisiplina at iba pa. Pero ang intention natin pag-ibig. Pero ang good news, ang ating Panginoong Diyos hindi nagkakamali. He knows how to help us. He knows how to discipline us. He knows how to grow us. He knows how to mature us. But we need to obey. Ganun din po, no? Yung mga anak, they are to follow their parents. And siyempre, tayong mga anak, madalas ano po nangyari? May papagawa sa atin, ayaw natin gawin. Kasi bakit? Feeling natin nakaka-boring, nakakatamad, o kaya naman, hindi naman yan para sa akin. Minsan ganun ang iniisip natin. But later on in life, we will realize, uy, ang laki palang tulong. Later on, we will realize, ang laki palang blessing kung ganito pala, kung ganito sana'y nangyari. Ano po? Kaya, again, the practice, the balance between love and justice, truth and mercy, should always be there. At ang ating Panginoon Diyos is the perfect example. Ang ating Panginoon Kristo especially is the perfect example. Kasi bakit po? In the cross, we see His love and at the same time, we see yung judgment or justice being implemented. So, ganun din dito. Ibinibigay ng Diyos ang mga kautosang ito para sa ikabubuti ng bayan ng Israel. Para na sa ganun magabayan, madala sila sa tamang landas. Ganun din po sa atin mga kapatid ko, mga kaibigan. Yung mga bagay na nababasa natin sa banal na kasulatan, at times it's hard for us to accept. It's hard for us to believe. Diba? Minsan, sasabihin natin, bakit yung Sabat na yan? Buong araw, sayang naman yung time for work and all of that. But in reality, pag sinunod natin, we experience freedom. We experience yung blessing ng Panginoong Diyos. Yung pag-iingat niya at paggagabay niya sa atin, how He provides for us. Kasi kita natin doon sa kwento sa Exodus 16, di ba? Yung pinoprovide ng Diyos ng doble ng Friday bago yung Sabat. In the same way, God is able to fight our battles. It's not just able, we are victorious in Him if we obey and trust Him. Kaya nga po, di ba? Trust and obey. Susunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yun lang, ang talagang kailangan po natin mag-grow sa ating relasyon sa Kanya. Kasi madalas, nahihirapan tayong ipagkatiwala lahat. Nahihirapan tayong sumunod completely kasi niisip pa rin natin na pag ginawa, alam yung napapangunahan tayo ng takot na pag ginawa ko to, baka mawala ito. Pag ginawa ko ito, baka ganito. But no, we need to trust Him. The Lord has been faithful before, He will continue to be faithful to us. Amen? So, basahin natin ng kaunti yung ilan. Sa Exodus 21, na-mention natin kanina, these are, assignment nyo yan ha, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, basahin ninyo yung Exodus 20, 21, 22, 23. At basahin nyo in the lens of God's love. Okay? So, itong mga batas na to, itong mga law na to, na ibinibigay ng Diyos para sa ikabubuti ng bayan ng Israel. And yung principles can be applied today. Yung Exodus 21, ito ay batas. I-highlight natin yung about slavery. Baka sasabihin ng iba, Pastor, ba't ganun? Sinusuportahan pala ng Diyos ang slavery. Ito, basahin natin tong commentary na to. The slavery laws were special and should not be confused with the vicious and evil practice of modern and medieval slavery. Hebrew slaves were in fact protected and valued. In modern and medieval societies, servants and slaves were the property of their owner, who could do whatever they wish with them. In contrast, biblical laws regulated things differently. Servitude was limited to 6 years. Exodus 21, 1-2, Jeremiah 34, 8-22. And in the 7th year, all slaves had to be liberated unless they wanted to stay with their master. Master also had to give them Sabbaths off and provide for their basic needs. So makikita po natin, ibang-iba. Yung slavery, kahit doon sa Ehipto, iba eh. Property, pahihirapan, hindi lang pahihirapan, i-deprive mo ng maraming bagay. Tapos kung gusto mong gawa ng hindi maganda, pwede mong hindi gawa ng maganda, pwede ayaw mong pakainin. Ganun ang slavery sa mindset. Pero sa banal na kasulatan, it's different. It's even a way para nang sa ganun, yung mga hindi kayang mamuhay
ay they can live their lives, they can eat. But they have to work, they have to serve. Pero they are protected. May mga batas na sinasabi diyan sa Exodus 21 na sila ay dapat gabayan at sila ay dapat bigyan pa ng sabat, pakainin, at hindi lamang po yun, dapat silang palayain after ilang years of service. Yung 7th year nila, they should be free. Unless they want to stay serving doon sa master nila. So, ito po yung difference. So, ito again, makikita po natin yung value of life. Makikita natin dito yung mga commandments about yung properties, yung mga damage, yung how to live your life in a society. Makikita po natin dito sa mga rules na binibigay ng Diyos o kautosan na binibigay about slavery sa bayan ng Israel. Sa Exodus 22:16 to 23:9, there were specific regulations against putting down or humiliating people. He did not want any kind of exploitation. In His mercy, God corrects the sinful tendencies of the human heart and restrains people's natural inclination. Society was to be kept safe, evil eliminated, and good interpersonal relationships cultivated. Justice and love must rule all actions. Imagine nyo, pati sa pag-humiliate ng tao, binigyan sila ng batas na ating Panginoong Diyos na huwag gagawin. At dapat, balance. Mahal at hustisya. Kaya nga po, si Ellen White may sinabi rin siya na you cannot tolerate sin. Kasi when you tolerate it, when you love so much without justice, mercy without truth, ano po mangyari? You tolerate the mistakes. Hindi rin pwede. Pero there's also justice. Pero too much justice without without love and mercy, ang mangyari naman is masyado ka namang in control. So justice and mercy, that's why it should be the balance. So we can see here, and again mga kapatid, I would say this is very difficult on our part, but in Christ it's possible. That's why every time you feel the difficulty of balancing love and justice, it's a call for us to go back to God, to pray to God, to help us. Kasi bakit po, di ba, dito sa mundong ating ginagalawan, minsan, ang hirap. Patatawarin mo ba? At pahayaan mo na lang? O paparusahan mo? Paano mo gagawin? Ang hirap. I-strike yung balance, mga kapatid. Pag pinatawad mo, siyempre, matutuwa sa'yo, pero possible ka namang i-abuse. Pinatulan o pinigyan mo naman ng parusa, ano naman na mangyari? Sasabihin naman, sama mo, ganito, ganyan. So, that's why yung strike ng balance. And it should lead us to go back to Christ. So, yung Exodus 22:16 to 23:9, mga batas na ibinigay ng Diyos para wag mag-put down at mag-humiliate ng mga tao. Sa Exodus 23:10 to 19, again, hinighlight lang po natin yung iba. Marami po yan eh. The Sabbath and the festivals were about worship and were reminders about crucial events in salvation history. So, makikita natin yung kahalagahan ng pagsamba. Even in their judgment, even in their civil law, it is incorporated. Okay? Aside from the 10 Commandments, kasama pa kasi bakit? Kasi nga po para sila yung mapaalalahanan. As they are led by the Lord, as they are a nation guided by God, ibinigay itong mga kautosang ito para sila yung matulungan. At ayun po, naroon ng Sabbath, yung 7 days Sabbath. Pero aside doon may mga festivals, ano yon? The Passover or the Feast of the Unleavened Bread, the Pentecost or the Feast of Harvest, and then yung the Feast of Tabernacles or Booths or Feast of Ingathering. Itong mga celebration na ito is to help the Israelites to remember that they are serving a powerful, merciful, gracious truth. He's the way, the truth, and the life, ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po part ang pagsamba. Mahalaga. Kasi yung isama ito, mapapaalalahanan sila na dahil sa ating Panginoong Diyos, kaya sila nai-enjoy kung ano man yung meron sila ngayon. At ganun din po tayo. 'Di ba? Yung Sabbath day, it helps us. Pero of course, we are encouraged na sa ating mga family, na meron tayong Bible reading, meron tayong time to really study, kasi it helps us
to be reminded of God's grace and mercy at para lagi tayong titingin lamang sa Kanya. So, we look at, number 1, we look at the conquest, yung sa last part, yung doon sa epilogue nitong pinag-uusapan natin. Then we look at the code, yung code of the covenant, at in-emphasize natin na this is the expanded version ng Ten Commandments, rules or laws or judgments given to them as a nation, sa bayan lamang po ng Israel. Kasi bakit po? As they are led by God, kailangan silang magabayan kung paano sila magiging liwanag sa mga tao sa kanilang kapaligiran. Now, the last letter C is compassion. Kasi bakit po? Sa Exodus 20-27, basahin natin itong text na to. For that is his only covering, and it is his cloak for his body. In what else shall he sleep? And if he cries to me, I will hear, for I am compassionate. So, okay. Isang reason why the last point is compassion, kasi ito pong Exodus 20-27 is considered as the center. Ito po, according to the Masoretic marginal comments of the Hebrew text, the middle verse of the book of Exodus is Exodus 22:27. Exodus 22:27 is the middle verse of the whole book of Exodus. At ano po nakalagay doon? Naka-highlight that I am compassionate. Na ang Diyos na ating sinasamba is compassionate. And ito ang ganda. Kasi ibig sabihin, lahat ng mga batas na ibinibigay ng Diyos, it is driven, motivated by His love and compassion for His people. Madalas tayo, pag nag-utos tayo, ang reason galit. O minsan naman tayo ay masamang loob. Minsan ang reason natin ng ating pag-utos ay dahil gusto nating makaganti or ano pa man, hindi ko alam mga kapatid. Pero minsan, di ba ganun na nangyayari? Yung mga reason natin ng pag-utos ay kakaiba. Pero ang Diyos, lahat ng kanyang inuutos, lahat ng kanyang sinasabi, it is because of His compassion and love for us. And even the very intention in giving the law, giving the Ten Commandments and these judgments na pinag-uusapan natin ngayon, even the call to obedience is His compassion so we can stay in His love for us. At ito, pupunta tayo sa Exodus 21:24. Merong term doon na ginamit ng iba na sabi nila, ang Diyos ay Diyos na mapusok. Kasi bakit ang nakalagay? Eye for an eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Ito yung tinatawag na law of retaliation o lex talionis. At ininterpret ito ng karamihan na, sige, pag ikaw ay ginawa nito, di gawin mo rin. Pag sinampal ka, sampalin mo. Pag sinuntok ka. Sa Matthew 5:38, nireiterate na ating Panginoon Jesucristo, kinote niya, eye for an eye, tooth for tooth. Pero, na-miss na the very intention of the law is because of God's compassion. God's compassion, God's care, and God's love can be seen all throughout the book of the Bible, even in the book of Exodus. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos, hayag na hayag. Kasi bakit? Ito pong batas na ito, remember, judgments ito, ibinibigay doon sa mga leaders, how they can practice yung kanilang pagja-judge sa mga tao. Ito pong law na ito, it was a humane law intended for judges dealing with different cases when injuries or harm had occurred. The law was to ensure the application of appropriate, not exaggerated, compensation. Kumbaga, itong batas na ito ay ibinigay hindi para nang sa ganon, you will put judgment into your own hands. Ibinigay ito para nang sa ganon, mapigilan ang tao o mahusgahan ng tama at mapigilan ng tao na ilagay ang batas sa kanyang sariling mga kamay. The original intention of this law was formulated against personal revenge. It was to stop blood feuds or retaliation without an investigation first. Injury had to be evaluated by judges, and then a proper monetary compensation would be established and paid. This practice was done in order to stop people from taking the law into their own hands. Justice was to be done, but it had to be done according to God's law.
Ang nangyari, ininterpret na, I can do it. Sige ginawa nila sa akin to, gagawin ko to. Pero yung intention niya is to stop revenge. Ang intention niya is to help us. Matulungan ng bayan ng Israel na huwag pairalin ang galit at idaan sa tamang proseso ang mga pangyayaring hindi maganda. Well, alam ko po mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nanonood na maaring nakaranas ng mga injustices sa buhay, maaring nakaranas ng mga hindi magaganda, we have the tendency really that we want to act fast. We want to get revenge. We want to get answers immediately. Kasi minsan nga naman, ano pong nangyayari? Ang nangyayari po, hindi rin natin maiwasan. Pag minsan, yung justice na we deserve or we think we deserve is not being provided or given to us. Sometimes na nangyayari na parang pinipikit ang mata at hindi natin makuha yung judgment na para sa atin. Hindi nagiging fair pag minsan. Yung process, hindi nagiging fair. Yung mga nagiging takbo ng ating buhay. Di ba po? Kasi bakit? Yung judgment dito sa sanlibutan natin, ano pong nangyayari? Sometimes it can be dictated, sometimes it can be manipulated. But the good news is, with God, it's always fair. That's why in Romans 12:19, makikita po natin that truly God is a compassionate God. At ang sabi niya, behold, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ang ating Panginoong Diyos ang sabi, huwag kang maghihigante. Idaan mo sa tamang proseso. Hayaan mong ako ang magtanggol sa iyo. Hayaan mong ako ang mag-ingat sa iyo. And again, mga kapatid, nandito tayo sa mundo na maraming mga pagsubok, maraming mga problema, at ang tendency talaga natin madalas, we want to put it in our hands. But time will come, as the Bible says. Time will come. All this will be put to an end. Jesus will come in the clouds of heaven, and everything's gonna be fair. But while we are here on earth, we will really experience injustices. But we need to trust the Lord. We need to leave it to the hands of God. Kasi bakit nga naman mga kapatid? Para rin sa atin ito. Kasi pag may vengeance sa ating mga puso o pagka gusto nating maghiganti, anong tendency niyan? Nagagalit tayo, naiinis tayo. Tayo mismo ang napaparusahan. Tayo mismo ang nagkakaproblema. And so, if in your heart today, you feel vengeance, revenge, you're angry, I hope and pray that you and I, all of us will remember the compassion and love of God, and He's reaching out to us. Tinutulungan niya tayo para nang sa ganun, tayo po ay makalagpas dito sa ating pinagdadaanan, at tinutulungan niya tayo para nang sa ganun ang ating mga puso ay maging masaya. Jesus was not against the principle of reward and punishment. Justice is a matter of principle. It is a crucial part of life. However, no individual is to take the role of judge, jury, and executioner upon himself or herself. So we need to surrender it all to the Lord, especially for things na we try to put it into the right process and still hindi natin makuha ang tamang hustisya. O baka naman pag minsan our mindset of justice is also bias. Minsan po nangyayari talaga yan. Bias din yung ating mindset ng bias. And so, pero kung yung fair, justice lang naman o judgment ang hinahanap natin, pero hindi pa rin natin makuha, mga kapatid, let's give it all to the Lord. Cast all your cares, and He will take care of us. So once again, ang pinag-usapan po natin, living the law. We look at the conquest that the Israelites, and even us, we are to live the law. So God can fight for us. God will lead us and guide us. We look at the code of the covenant. Tinignan po natin yung 10 Commandments and itong mga judgments na ibinigay ng Diyos para sa bayan ng Israel. But we can see the principle, yung expanded na 10 Commandments, pinapakita. That's why in the New Testament, when we study, ang ating Panginoon Kristo, pinapaliwanag niya rin yung 10 Commandments sa ating lahat. And then we look at the compassion. Ang compassion na ating Panginoong Diyos na dapat mai-extend natin sa mga tao rin sa ating paligid. Nawa po na-bless kayo sa pag-aaral nito. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat po sa mga paalala. Sa aming mga sarili, kami mahihina, kami walang magagawa. Ngunit salamat po dahil kay Diyos na nagmamahal ng lubusan sa amin. Kami ginagabayan at iniingatan ninyo. Salamat po, Panginoon, na anumang pagsubok at problema namin, makakaasa kami na kayo pong bahala sa amin. Help us, Lord, to live your law.
Help us to follow you, to obey you, Lord. May mga bagay na mahihirapan kami, Lord, but we know that through your grace and mercy, tulungan niyo po kaming makita na lahat ng inyong pinapagawa sa amin ay para sa ikabubuti namin. Patawad po sa lahat ng aming mga nagawa na mga kasalanan at pagkakamali. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga taga-subaybay. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito at nawa po'y nakinabang at na-bless kayo. At muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-pray at pag-support sa ating ministry. Patuloy po nawa kayong pagpalain pa na ating Panginoong Diyos at patuloy po natin i-share ang video ito para mas marami pang makinabang at ma-bless. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.